Sa pagdiriwang ng First Monday Flag Raising Ceremony sa The Rising City, nagtipon-tipon ang bawat isang kawaning bumubuo sa pamahalang lungsod ng San Jose del Monte kasama ang mga panauhing Barangay Nutrition Scholars o BNS mula sa 62 barangays at Persons with Disabilities o PWD sector sa City Convention Center ngayong unang Lunes ng buwan, July 6. Pinangunahan ni Vice Mayor Arlene Bartolome Arsiaga ang naturang selebrasyon ng samut-saring tagumpay at pagkilala sa mga tatak Sanoseño sa nakalipas na buwan ng Hunyo. Tampok ang ningning ni GAT Bulacan Sining at Kultura 2026, Emmanuel Loreto, sa pagsisimula ng buwan ng Hulyo. Gayon din ang galing ng mga kabataang atletang Sanoseñong lumaban sa iba't ibang bahagi ng bansa at international stage. Hindi rin naman nagpahuli ang Barangay Fatima 4 sa pamumuno ni Punong Barangay Ronnie Tabuzo na ginawaran ng Barangay Drug Clear Certificate matapos kilalaning drug-free barangay sa lungsod na pinagtibay ng Philippine National Police CSJDM sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Rayson Bagain, Department of the Interior and Local Government o DILG CSJDM sa pamamagitan ni DILG Local Government Operations Officer Benedict Pangan at ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bulacan upang lalo namang mapahusay pa ang serbisyo publiko sa sektor ng kooperatiba at iba't ibang samahan. Formal nang nanumpa sa tungkulin ang mga bagong talagang opisyal ng City Cooperative Development Council sa pangunguna ni City Administrator Attorney Rizaldi L. Mendoza. Ngayong 52nd National Nutrition Month, pinagtibay ng City Government of San Jose del Monte ang mandato para sa mas malusog na pamilyang Sanoseño sa pamamagitan ng Pledge of Commitment bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng buwan ng nutrisyon at patuloy na paglikha ng mga programa, proyekto at inisyatibong pangkalusugan. We are celebrating the 52nd National Nutrition Month. The campaign highlights the sub-theme Nutrition at Kalikasan, ating pangalagaan. Sa PIPAN, sama-sama sa nutrisyon sapat para sa lahat. Ang temang ito ay nagpapaalala sa atin na magkaugnay ang kalikasan at nutrisyon. Ang mensahe ng Nutrition Month ngayong taon ay malinaw. Kapag inaalagaan natin ang kalikasan, napoprotektahan din natin ang ating pagkain, kalusugan at kinabukasan. Hindi lamang responsibilidad ng sektor ng kalusugan, ito ay pananagutan ng bawat isa sa atin. Sa sama-samang pagkilos, makakamit natin ang layunin ng Philippine Plan of Action for Nutrition, ang nutrisyong sapat para sa lahat. Ang inaasahan po namin na suporta po, syempre po yung sa feeding program po. Tsaka po, syempre po yung mga vitamins ng bata, mga binibigay po nila na support sa mga bata para po feeding supplementation para mas lalo po tumaba yung mga bata at masubaybayan po. Nagpapasalamat po kami sa ating mayor na si Florida Robes sa pagbibigay po ng suporta po sa amin ng mga BNS sa nutrition po. Kasi po dito po natin naaalagaan yung mga bata. Sabi nga po, nutrition para sa lahat. Wala po talagang may iwan na bata kahit na isa. Kasi po, yung malnourished natin na undernutrition ay nasusubaybayan po. Kaya malaking pasasalamat po namin sa suporta nila. So, nutrisyong sapat para sa lahat. Na marami na tayong mga city health centers in which nakapaglaan ako ng isang ordinansa para dumagdag ang ating mga health centers. Ang buwan ng Hulyo ay National Disaster Resilience Month din kung kaya naman bilang pagpupugay sa katatagan, kahandaan at pagkakaisang patuloy na namamayagpag sa ating lungsod sa kabila ng iba't ibang unos at hamon ng panahon, kinilala ng lokal na pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Ate Rida Robes at pangunahing pangangasiwa ni City Disaster Risk Reduction and Management Officer Gina Villegas Tolentino ang kagitingan at katapangang ipinamalas ng mga kawani ng CDRRMO na bayanihang rumesponde sa pagkolaps ng 9 na palapag na gusali sa Angeles, Pampanga. Ang Hulyo, bagaman pinagdiriwang natin ang Resilience Month, pero hindi po ito kahulugan na dapat maging prente na tayo sa mga natitirang buwan o sa mga naunang buwan. Paalala lang po, hanggang Disyembre pa po, inaasahan natin ang paparating na mga bagyo. Kaya ang lahat po, especially the DRRM Council,
ay pinapaalalahanan na maging aktibo simula po sa mga oras na to. Ngayon pong oras na to, nais po namin ibalita sa inyo at bigyan ng parangal dahil po nung nagkaroon ng pag-collapse ng 9-story building ang Angeles City sa Balibago, Pampanga, isa po ang San Jose del Monte sa tinawagan ng Office of Civil Defense Region 3. Why? Dahil po sa kahandaan na meron ang lungsod ng San Jose del Monte. Sila po ang siyam na rumisponde na nag-stay po sa Angeles City sa loob ng 9 na araw. Maging ang sektor ng Persons with Disabilities o PWDs ay nabigyan din ng pagkakataong maimbitahan at mairepresenta ang kanilang komunidad sa kanilang pagdalo sa First Monday Flag Raising Ceremony, tanda ng paunang pakikiisa ng mga Sanosenyo sa National Disability Rights Week na ginaganap tuwing ikatlong linggo ng Hulyo. Last year po, pumunta kami sa Valenzuela SPED Center. And then dahil po doon, nagkaroon po ng idea or benchmarking po kasi doon para po sa mga SPED or mga special children po ng ating lungsod. Inaasahan po namin na yung programa po na SPED Center po na itatayo po sa Central School po dito sa ating lungsod po ay maitayo po yung SPED Center dahil malaking tulong po yun sa mga therapy, mga kailangan na SPED o baga suporta sa mga special children po, lalo na po sa mga magulang po ng mga SPED kasi sa ngayon po ay napakamahal po ng mga therapy like the occupational therapy and the speech therapy po na kailangan po ngayon. And then yung mahalaga po yung accessibility po sa ngayon kasi kumbaga dapat sana po maipatupad yung BP 344 sa lahat po ng mga private and government facilities po at pati na rin po sa mga daan po na maging accessible po ito sa lahat po. So unang-una po maraming salamat po sa aming mahal na Mayor Ate Rida Robes po. Siyempre po sa patuloy po na pagbibigay ng suporta lalo na po sa sektor. Kay Kong Arthur Robes po maraming salamat din po at lahat po ng sanggunian na miyembro po. Maraming salamat po at sana po ay suportahan niyo po ang Kaisahan na May Kapansanan po na isang federasyon po ng lungsod ng San Jose del Monte na patuloy po na umaasa at katulong po ng pamahalaan para po maipababa o maihatid po yung mga serbisyo po para sa aming sektor ng May Kapansanan po. Bilang kinatawan ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Ate Rida Robes at Congressman Arthur Robes nagbigay ng mensahe ng inspirasyon at pagkilala si Vice Mayor Arlene Bartolome Arsiaga sa bawat kabahagi ng pamahalang lungsod ng San Jose del Monte sa patuloy na pag-abot ng tugatog ng iba't ibang muka ng tagumpay. Pinapaabot po namin ang pagbate sa lahat po ng ating binigyan ng pagkilala ngayong umaga na ito. Especially yung ating mga batang Sanosenyo. Congratulations sa inyo mga anak. Tuloy-tuloy lamang po sa pagkamit ng tagumpay. Sa inyo po lahat, nakita naman po ninyo ang ating nakaraang event nitong Hunyo. Tuloy-tuloy lamang po tayo sa pagtatrabaho, sa paglilingkod ng buong puso at katapatan. And of course, to our department heads na napakasisipag, walang itulang kabigin. You are all the wind beneath our wings. Maraming salamat po sa inyo. Continue to serve our city with all honesty and integrity. Muli, God bless us all. Ayas, Sanosenyo. Hindi pa man natatapos ang araw, pinangunahan ni Mayor Ate Rida Robes ang 3rd Regular Local Disaster Risk Reduction and Management Full Council Meeting kung saan ibinalita ng punong lungsod na ganap ng inaprubahan ang Disaster Risk Reduction and Management Budget para sa taong 2027. Kasama ang mga miyembro ng buong local council, tinalakay rin ang mga proaktibong hakbanging tutugon sa iba't ibang usapin sa lungsod, lalo na tungkol sa pre-disaster assessment, disease surveillance updates, animal-related programs, water situationnaire at Chikiting Patrol Nutrition Initiatives.
Umarangkada naman ang tindahan ni Maria on the go sa Sapang Palay proper na naghatid ng mga abot kayang bilihin, handog para sa mga miyembro ng Sapang Palay Novaliches Transport Service Cooperative at Sapang Palay Tungko Muzon Terminal Transport Service Cooperative. Ang programang ito ni Mayor Ate Rida ay patuloy na iikot sa lungsod upang ihatid ang mga produkto gaya ng gulay, laman, ang tamang nutrisyon. Ang buwan ng Hulyo ay isang pangako ng bayanihan sa kalusugan, kaligtasan at kapakanan ng bawat pamilyang Sanoseño tungo sa mas matatag, mas handa at mas malusog na kinabukasan. Para sa Balitang Sanoseño, ako si Emery D, Public Information Office. Yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo sa Sanoseño. Para sa napapanahong balita at impormasyon, doble aksyon at solusyon, i-follow at mag-subscribe na sa mga official social media pages ng Pamahalang Lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Arya Sanoseño.